Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! Hello, I am Wonder. Is your radio out of a trend? We got you. We got a new offer just for you. Wonder FM Cebu. Wonder FM Cebu is your premier online radio station bringing the best in health and wellness, sports and entertainment, game show and movies, news and current events, music and arts. Our vision is to be a dynamic radio station captivating listeners with its diverse content, from vibrant music selections to engaging captures. It offers a spectrum of entertainment with its passionate team and commitment to excellence. It continues to inspire and uplift audiences across the region. Our mission is centered around providing entertaining, informative, and culturally relevant content to its listeners in the world. It aims to promote local music, events, and community engagement while also delivering quality programming that resonates with its audience. Why choose Wonder FM Cebu? Choosing Wonder FM Cebu as your advertising partner means tapping into a loyal and engaged audience that trusts and values our brand. Our experienced team understands the local market dynamics and will work closely with you to create customized advertising solutions such as display business logo during live stream, business voiceover, 2D or whiteboard commercial video, advertising through FB ads. But wait, there's more! Wonder Hub Plus, Wonder Production, and Wonder Cafe. Wonder Hub Plus, your instant miracle in a tube. Say goodbye to pain and discomfort with a revolutionary formula. Muscle aches, joint pains, cramps, we get you covered. Wonder Plus Rub has 3 scents: ginger and lemon, lavender mint, Pargas at Panyao. It can help relieve cough, cold, joint and muscle pain, dizziness, headache, stomachache, stress, insect bites, and many more. Wonder Hub Plus Essential Oil has peppermint scent. It is best for headaches, migraine, rheumatism, mellitus, asthma, arthritis, back, and shoulder pain. Wonder Hub Plus Rollet has peppermint scent. It is good for headache, congestion, stress, dizziness, and insomnia. Embrace the wonder of Wonder Plus today, approved by FDA. Discover your star potential with Wonder Production. Light and sound rental, event host, event DJ, variety show. That's My Tomboy. Boxing sa Unano. Boxing Bayot versus Unano. Comedy show. Acrobat show. Basket sa Unano. Basket Bayot versus Unano. Miss Gay. Singing contest. Miss Teen. Mr. Pogay. Macho Gay. Dance sport. Hot Mama. Live band. Percussion band. Magician. Double car. And stage drama. Dare to dream. Dare to dazzle. With Wonder Production. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang!
Alas 3:19 na diri sa atong programa nga Wonder Kasikas, kini inyong ubos nga lagad sa kaninan si Rex Fernandez, mga kaigsunan. Pitsa 30 karon sa Enero, mga kaigsunan. Hapit na mapupos ang Enero, mga kaigsunan. Ari na ta sa Pebrero na pod. May hapon sa tanang mga nagsunod sa Wonder FM Cebu. Labi na dire sa atong programang Wonder Kasikas, mga kaigsunan. Hinaot lang ko nga piskay ang inyong palawas karong hapon na. May hapon sa atong mga higala, mga OGT, nga sila si Raya, Daryl, og Tristan, Mark, Alan, og Aldwin, og Rico. Mao ni mga nakasis na to diri sa Wonder FM Cebu. Mga kaigsunan kung mga tigpaminaw, hinaot lang kung nga piskay ang inyong panglawas. Labi na itong manager, mga kaigsunan, mayong hapon ni mo, labi na si Mami G. Mayong hapon ni mo, Mami G, hinaot lang kung nga piskay ang imong panglawas karong mga panahon na. Sa atong headlines dire sa atong programa, mga kaigsunan, mao ni ron. Matud pa, ang uban ani nagpa-reserve di ay sa ila kay hapit namang February 14 adlaw sa mga maghinigugmaay na fully book na ang TMS Lodge. Diin ni napitang TMS Lodge nga na fully book kay nagpa-book ni sila kay para sa February 14 adlaw sa ilang managhinigugmaay, mga kaigsunan. Sa atong police report, mga kaigsunan, duha ka opisyal o 5 ka pulis, mga kaigsunan, gitangtang sa serbisyo, gumikan kay nasipyat sa pagsikop sa akusado nga gipasanginlan nga milungkab sa Kaisano Mall sa Osamis. Ang biktima ng ayog tabang sa Commission on Human Rights nga nadakpan ang mga batanon ng biktima, gitawag kini full guy aron kini masulbad ang krimen. Apan ang mga didakpan giayo kini og kulata sa mga pulis. Mao kini atong tagaan og pagtagad diri sa atong programa Wonder Kasikas karong hapuna. Patrol car, mga kaigsunan, og taxi gidaro kini sa truck sa diya sa may nga dunay karga nga semento diya sa mismo habig sa Talisay. Kay mga alas 9 nga o mga alas 3 kadlawon, mga kaigsunan, nahitabo kini diya sa pagdaro diya sa may Cebu South Coastal Road, Barangay Tangke, Talisay. Ang gidaro mao ang patrol car nga nagpaygayon og checkpoint og sa usa ka taxi nga miagi sa mga lugar. Ang truck nga midumbol sa usa ka dump truck nga paingon usab sa U-turn dool sa nag-checkpoint sa kapulisan tungod sa impact nilumpag ang truck sa tuo nga bahin didto napunta sa patrol car nga naigo usab ang taxi nga niagi sa mga lugar, mga kaigsunan. Lain pod nga nagpulibok, mga kaigsunan, nga nagpakuan sila sa ilang kuan, nagpa-reserve para ron February 14 mao ning Sogo Hotel.
Laing police report, habal-habal driver gipusil patay sa sitio tubod barangay Buisan. Mga alaunas kadlaw rin tabo mga kaigsunan. Samtang sa kauluhan, 5 ka mga fireman nangawat gikan sa supermarket nga nasunog dito sa kauluhan. 5 ka mga volunteer firefighter na nasakpan nga nanguha kini og ilimnong mga hubog sa nasunog nga Lander Supermarket sa Quezon City. Sa gawas sa nasod mga kaigsunan, 4 ka bana sa usa ka babae didto kini nahitabo sa Thailand mga kaigsunan. Samtang lain nga report mga kaigsunan, police report, mga niyang kabaw kanding gilugos kini sa usa ka lalaki mo sa kay nasud sa uwan ning laki yang gilugos kini bakaw kanding. Alas 3:26 na des atong programa Wonder Kasikas mga kaigsunan. Ato kining tagadog pagtagad kining giingong 2 ka opisyal og 5 ka pulis gitaktak siyang serbisyo human kay sayop nga aron masulbad dayon ang maong kaso gidali og dakop og sikop kining mga batanon gikulata pag-ayo mga kaigsunan purtig bunuga sa mga batanon hinungdan nga misumbong sa Commission on Human Rights. Bisag dili sila mo nangawat apan gipaangkon giayo og kulata kay aron masulba dayon ang kaso kay ang tinuod nga kriminal abot nahibaw baka sila. Hinungdan sa pagkataktak sa 2 ka opisyal og 5 ka mga pulis. Sila aning panahon na in town imbes musalig pataog pulis mga kaigsunan kay muduol ta kay ang ilang moto to serve and to protect apan nganong nahitabo makini diha sa kauluhan nga nagpataka nagdakop kay dunay nahitabo paglungkab mga kaigsunan sa Kaisano Mall sa Usamis mga kaigsunan kunya ilang gidakop ning mga batanon. Pero dili ni mga suspect, ilan lang gipaangkon nga sila may paangkonon, nga sila may milungkab aron dali masulbad ang kaso. Gikulata ni kay gipaangkon nga sila may paangkonon nga maoy nilungkab sa giingong Gaisano Mall diya sa may Usamis by Edes Biarcal. Ni kasagara may tabo god kining pulis sa dili gani sila makadakop sa ilang suspect anang pagkawat o paglungkab o pagnulis mangita lang sila kuan nga anggid-anggid ato niya aron kulataho nila dito lang lumayabo diha mao na makikala itong ipalayo ng atong mga gipangisgutan diri regarding anang mga batanon gikulata hinungda nga nagpatabang kini mga batanon nga bunog sa pagkulata sa mga pulis hinungda na nisumbong siya sa Commission on Human Rights giaksyonan pod og nahitabo ang pagtaktak sa 2 ka opisyal sa pulis ug mga pulis usab nga na-involve
hinungdan mga kaigsunan nga atong tagaan kini upag tagad karong mga panahon na regarding aning inaning klasiha. Abi kay wa sila kadakop sa tinuod nga nahitabo. Hinungdan nga ila kining nanguha kining mga batanon aron ilang kulatahon pag-ayo porteng bunuga sa mga batanon nga gipasangilan nga milungkab. Hinungdan sa pag-report nila sa Commission on Human Rights mga kaigsunan o hinungdan giaksyonan pod nila hinungdan nga nataktak ang duha ka pulis nga opisyal o mga pulis pa, mga gagmay kay mga ranggo uban. Kasgaran magod gunay mga kaso kay aron dali masulbad, mao sila nang matumbok, mangita sila paagi og full guy nga himuon nila og himuon ng suspect, mao nang kulatahon nila, pangkono nila bisag dili sila moy nagkuha, naglungkab, pangkuno sila kulatahon sa pag-ayo aron mo angkon, mao na nahitabo aning mga batanon dito sa Usamis. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigsoon dito sa Dakbay sa Toledo, atong balikan katong usa ka treasurer dito nga wa pasudla sa buhatan sa opisina sa Toledo mga kaigsunan. Tangin niya mga dres, mga update gali atong makita mahinabi nato ning city treasurer sa Toledo kanhi mga kaigsunan. Sa ato sa gawas mga kaigsonan sa may Thailand atong isgultan na di ay sa Thailand mga kaigsonan kining upat ka lalaki na himong banda sa usa ka babay gitugutan gini sa ilang minister dito nga kining babay dunay tulo ka mga dunay upat ka mga banda mga kaigsonan matod ba giduso sa kandidato si punong ministro sa Thailand nga si Mohakid Kit so naharat nga tugutan nga ang mga babae sa ilang nasod nga makabaton og upat ka mga banara kutob gitugutan din siya ka ilang mga babae dito makabinyong upat kutob rapos upat nga minyuan himong bana. Laing balita sa kauluhan mga kaigsunan mo ni kaning 5 ka mga firefighter ang nangawat kini gikan sa supermarket nga nasunog dito sa kauluhan. Ang 5 ka mga volunteer nga firefighter mga kaigsunan nasakpan kini nangawat og ilimnong makahubog sa Lander Supermarket, Quezon City mga kaigsunan.
pastilan. Ang mga bumbero nakat-o na sa nagkawat-kawat na sad og ilimnong makahubog, nakita sa video nga nanguha kani mga fire volunteer nga nasunog dito sa ilang girespondihan. Hinungdan nga imbestigahan mga kaigsunan kaning nahitabo diha sa Kuluhan, kalabot ning 5 ka mga volunteer nga firefighter mga kaigsunan nga nangawat sa suod sa Landa Supermarket sa Quezon City mga kaigsunan. Nanguha kini og ilimnong nga makahubog. Siguro ikuan sila ha. Siguro ilimlong kahubog sila kay nangilabot pa sila noon. Dapat ibenturiho na nila sa mga tag-iya. Grabe lang doon ay masunog at tingali gikuha na po na sa mga bumbero diha. May hapon dahil sa mga higala na to, labi na ni Barangay Kapitan dali sa Bangdako, si Jubito Ladraso, o mga kabanan na sa Barangay BBSO, mga kaigsunan sa Bangdako, mga kaigsunan. Alas 3:30 isiti na sa kapunon sa Wonder Kasikas mga kaigsunan. Mao kato mga tinagsip nga mga balita, follow up ug update nga mga balita nga ato ipadangat sa atong programa Wonder Kasikas ning Dakbayan sa Sugbo. Hinaot lang ko nga piskay inyong palawas karon mga panahona diya mo sa inyong tasakag sa kaparimay. Update mga kaigsunan sa Binaliw Landfill sunog mao kini ang pipila ka mga hulagway nga pagkasunog sa porsyon sa landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City karong hapon Enero 30. Padayon ang pagkumbati sa mga bumbero sa syudad sa kalit nga pagkayo sa mga basura sa Binaliw Landfill mga kaigsunan. Samtang sa lokal, Ruben Almendras nibalik na siya sa pagpangu sa MCWD Board as a chairman mga kaigsunan.
Samtang sa laing balita sa lokal, Mandawi City files criminal case over missing 3.3 million mga kaigsunan. Atod ba Mandawi City takes legal action after 3.3 million reported when missing from the city treasurer. A malversation case has now been filed against the city employee mga kaigsunan. Sa laing police report dito hitabo sa Davao, namatay ang usa ka rider nga si alias Jackie, nagedad kini 25 anyos nga mga kaigsunan nga nagpuyo kini sa Tagkunon na Bunturan, Davao de Oro. Human kini mabangga ang gidriban nga motorsiklo sa double cab side nga sasakyanan mga kaigsunan sa KM27 sa Barangay Lasang, Davao City alas 4:11 sa Huwebes hapon Enero 29. Gila ang driver sa double cab nga si alias Henry nagedad kini 35 anyos taga Purok, Rosas, Limbahan, Lupon, Davao Oriental. Subay sa report sa mga pulis, nagsubay sa highway ang rider nga si Jackie sa outer lane sa kalsada padung sa northing bahin sa syudad, samtang sa kasugat usab sa lane nga double cab ang dihang nag-left turn si Henry sa iyang gimanihong sakyanan, nabangga kini sa motorsiklo tungod sa impact. Nalagpot ang rider o nabunal sa simentado hinungdan sa iyang pagkamatay mga kaigsunan. Sa update ba nga kaigsunan, rason nganong dili palingkuron sa mayor sa Toledo ang treasurer, maukay ang mga kaigsunan, maukay kulo din nganong di palingkuron nila dito, nganong di palingkuron mao ni mga higala ang hinungdan mga balita mga kaigsunan. Mao ni ang balita usab diri sa lokal nga ni Marcelo in Cebu, rider motorcade stopped by police mga kaigsunan. Gipahunong yarangan man dining mga rider, mga supporter ni Duterte kanido presidente, giharangan sa kapulisan uban ni George Ilanan mga kaigsunan moy nango. Lain nga balita, ang pro Duterte rally organizer gidakop, gitanggong sa kapulisan di sa Cebu City. Samtang sa police report, usa ka sunog nga miulbo diya sa may sitio Kulo, Barangay Mambaling, Cebu karong Biyernes sa hapon, Enero 30 sa lugar ngadto ang responde kini mga bombero mga kaigsunan. Matod pa gires kini sa first alarm ngadto sa second alarm ang sunog diya sa Mambaling.
Katuoras sa 3:45. Standby sa atong pagpadayon sa programang Wonder Kasikas. Is your radio out of trend? Tired of the same old playlist? We got you. Wonder FM Cebu, your premier online radio station, bringing the best in health and wellness, sports and entertainment, game show and movies, news and current events, music and arts. Wonder FM Cebu, where music, stories, and good vibes come together. Our experienced team understands the local market dynamics and will work closely with you to create customized advertising solutions, such as display business logo during live stream, business voiceover, 2D or whiteboard commercial video, and advertising through Facebook ads. But hold on, there's more. Wonder Hapless, your instant miracle in a tube. Wonder Hapless Essential Oil. Wonder Hapless Oil. Wonder Hapless Roller. And Wonder Hapless Inhaler. Wonder Production. Discover your star potential. We offer partnering with Wonder FM Cebu is not just about advertising. It's about building meaningful connections and growing your business together. Join us as your advertising partner. Wonder FM. Low blood sugar, anti-cancer, regulate blood circulation, immune booster, anti-stress, increasing libido for men and women to gain extra endurance in intimate activities, and also good in slimming for it also promotes digestion with powerful herbs. Moringa, Graviola, Canaxtensis, Ginkgo biloba, and Macy root, Tribulus terrestre, Tomcat olive. Supplements is a combination of essential ingredients that provide your body the necessary vitamin C for protection against illnesses, and it promotes skin health and other health benefits. Complete C helps anti-inflammatory, antifungal, antioxidant, anti-carcinogenic, immune booster, control blood sugar, reduces cholesterol, overall wellness, strengthens joints, promotes heart health, natural antiseptic, and improves digestion. Anti-aging, minimize fine lines, skin whitening, good for hair and sleep, instantly improve your skin's texture, reduces wrinkles and pimples, moisturize and smoothen
skin, keep your skin from sagging. It has 40x more antioxidants, 75% more collagen for that youthful and glowing look from the inside out. It is a non-acidic vitamin C that you can take even in an empty stomach. With calcium as its base, providing necessary minerals to your bones that prevents osteoporosis. Plus the combination of quercetin that activates recycling of vitamin C so that the body will retain its unused amount and ready to be consumed when the body needs it. UE Zoe Dream Life Health Awareness and Prevention Program. LBA is the best screening procedure designed to inform individuals about their health status. It's often used to spot nutritional deficiencies, assess the state of your immune system, and more. This is the live blood analysis, or LBA on the spot result. These can be detected in LBA, arthritic, ulcer, asthma, high blood, infection, white blood cells, allergies, blood cholesterol, HEPA, liver, uric acid, kidney, gout, stress, diabetes, fatigue, hypertension, depression, insomnia, and more. Health is well, nourish, move, and thrive every day. Mandani Bay DG Tangpaw present Kini ang akong tubag. Sa pagsugod ni mong negosyo sa real estate, aduna kay mga pangutana mahitungod sa Mandani Bay. Nagkinahanglan kag ahente aron sa pagtubag sa imong mga pangutana. Ug tungod niya na, pwede nimong ipangutana ni DJ Tangpaw sa Kini ang akong tubag. Kini ang akong tubag. Busa, kung may mga pangutana kamo mahitungod sa Mandani Bay, pwede niyong i-appointment si Ariel Nadayag o DJ Tangpaw aron sa pagtubag sa inyong mga pangutana kabahin sa Mandani Bay. Kini ang akong tubag. Kini ang akong tubag. Dalit kaninyo ni DJ Tangpaw, ang ahente ng Mandani Bay. Hangtod sa sulod, may adlaw. Mandani Bay DJ Tangpaw present Kini ang akong tubag. Sa pagsugod nimong negosyo sa real estate, aduna kay mga pangutana mahitungod sa Mandani Bay. Nagkinahanglan kag ahente aron sa pagtubag sa imong mga pangutana. Ug tungod niya na, pwede nimong ipangutana. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Vladimir brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Vladimir brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Vladimir brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Vladimir brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch.
alas 3:55 sa atong programang Wonder kasi kaskrilon Japon ang inyong ubos ng alagad Rex Fernandez. Atong lisgotan kabahin ining kaning usa ka lalaki in taon ambot unsa kay nasud sa o ani niya nga ultimong kanding og baka iya namang lugoson. Unsa man kay nasud sa o aning lalaki nganong iya ha makining gilugos kining kanding o kining baka dito ni nagtabo sa laing lugar mga kaigsunan ngano nga iyang gibuhat nga iyang gilugos ang kanding labi ng baka sa minasud sa o ani wa ba kay lisuan sa pag-isip og nahay kini sa Cebu. Tarong kang tao nga imong lugoso ng baka putin sagit-sagit labi ng kanding sagit-sagit ang kanding nga imong gilugos ni taon pasti lang wangan ni tohana unsa kay nasud sa o aning lakiha kung anong nitabo man ni nga iyang gilugos ang kanding labi ng baka mga kaigsunan ting sagit sa baka itaon. Atong i-play diri Magala ang maong preskon atong Merkules sa udto sa Kapitol ni Gobernadora Pam Barikwato uban sa mga doktor mga kaigsunan sa Karkar labi na Cebu City Medical Center mga kaigsunan. Healthcare program so mo akong i-invite ang mga doctors nga naadili karon. So, Jay, that's Thank you very much to Daphne. So, that's why we asked na ako mga doctors diri karon para ma-explain po before we open the floor for questions. But before anything else, I'd like to introduce lang here with us today. We have Dr. Helen Madamba from Vicente Soto. And then we have Dr. Manubag, Dr. Prudencio Manubag, Chief of Hospital for Karkar. Of course, Doc Nikki Catalan, or Golf. And then we have Doc Arsenal, who is our PHO head. And then Mr. Rolly Villarin and Dr. Sharon Arel are from DOH. Okay, sige. So, Doc Nick will have... So before the questions, thank you, Age. I'd like to ask for the slide to be shown. So it's an amalgamation of the incident reports from the doctors and the nurses. Dili lang katong detail lang, Age. We prepared, we compiled all the incident reports. Okay, so we'll do it somewhat of a case report style. So the patient we have in this case, he's a 17-year-old male. The nature of the incident is a motor vehicular accident. Place is in Karkar, Valladolid. The incident was on January 23, 2026, and the time of it was 2 a.m. So around 2 a.m., the motor vehicular accident near the Valladolid Church, patient was noted to be intoxicated, not wearing a helmet, and collided with another motorcycle. The patient sustained multiple traumatic injuries. And then at around 2:30 a.m., the patient was transported to Karkar
and arrived in our CPH Karkar Subukas emergency room. To note, very important that when the patient arrived, he was considered Mr. X. He had no identification or no family who joined him at this time. Next page. 2:38 a.m. at CPH Karkar, the ER nurses assessed the patient. He had no identification, no ID, was unresponsive with agonal respirations. The vital signs at that point were oxygen saturation 60 to 70% at room air, heart rate 140 beats per minute, respiratory rate was 44 cycles per minute, blood pressure was ranging from 90/40 to 60/40 mmHg. Very important to note, his Glasgow Coma scale, his GCS scale was already 3 at this point, which is the lowest in this scale. And then multiple abrasions, ecchymosis on the right eye, chin, and leg abrasions were also noted. Around 2:40 a.m., oxygen was delivered by a non-rebreather mask at 15 liters per minute, cardiac monitor attached, a cervical collar was applied, intravenous access. Around 2:45 a.m., the physicians fully assessed the patient. And due to persistent decreased oxygen levels, endotracheal intubation was performed. Noted improvement of oxygen saturation improved to 100%. 2:59 a.m., due to the complexity of the case and need for tertiary level care, patient was referred to Vicente Soto Memorial Medical Center through the e-referral system. Around 3 a.m., hypotension persisted, so a norepinephrine drip was started. The dose was 16 milligrams per 84 cc plain NSS at 5 cc per hour and later titrated. So second intravenous access was established at right arm. Next. At 4 a.m., this is roughly around 1 hour 30 minutes, 2 hours after, was only when the significant other of the patient was arrived. So patient was then identified. So to note, all these interventions were done even without the identification prior. So consent for intubation was signed by the patient's father, management done, and referral plan discussed with the significant others as well. So around 5 to 6 a.m., follow-ups regarding the referral were done. Calls were made to the operation center by the ER team lead, and Vicente Soto also, the referral was pending. Next slide. Referral to VSMMC, pending at this time, and patient noted to be unresponsive, intubated with ambubag ventilation. So for blood pressure, 150/110 with norepinephrine drip running, heart rate 125 beats per minute, respiratory rate 17 cycles per minute on ambubag ventilation, oxygen saturation 97% on ambubag ventilation, and endorsement was done around this time to VSMMC, and patient to be transported with stable vital signs was instruction. Around 7 a.m., patient was endorsed to incoming team. This is the second round of incident reports we got. Patient status was unresponsive, intubated, ambubag ventilation. The Glasgow Coma score is still at 3, plain NSS at 120 cc per hour, and norepinephrine given at 29 cc per hour. Next. So at 7 a.m., around this time, patient expressed that they would want the patient to be referred to, the patient's family expressed, referred to Trauma Hospital Fuente instead. So referral was done at this time upon the request, and they were advised to, the significant others were advised to call the CHH Fuente trunk line, and someone from the team informed the private ICU approximate cost around 100,000. But this explanation was clarified and is part of an institutional protocol if you're referring to a private hospital. CHH also Fuente further clarified that at this time there is still no instruction for transport to the patient, and then ICU was currently full and pediatric ICU admission is not feasible
Next page. At around 8:46 a.m., patient's family decided to push through with the VSMMC referral. Referral was accepted by VSMMC OPSEN and endorsement done. Instruction to transport patient communicated. At 9:20 a.m., the patient departed CPH Karkar by a level 1 ambulance, still intubated with ambibag ventilation, nor epinephrine drip ongoing, accompanied by our healthcare worker. And 2:38 a.m., patient arrived at the SMMC as confirmed by the e-referral system. So this is the whole trajectory from the side of CPH Karkar. And then, is that it? Yes. So I think we're open to questions. Okay, given the chronological order of what happened, we are now open to questions. Please state para kaginsa ang inyong pangalan. Ian? Hello, good morning. May I know sa update karon sa pasyente kung kumusta nang iyang kahimtang ron aran-aran. Wala na day, sorry. Ano na lang. Kanin karon nga medyo as you mentioned nga institutional protocol man, especially on the referral system. Is there any intervention nga gihimo in between Capitol and then the DOH aron nga mahapsay or makorek man lang kung unsa man ang mga existing nga mga measures in terms of referring sa pasyente from provincial to Vicente Soto? I think before DOH could answer, I'd like to preface that this referral system is really quite demonized in a sense that bad lang ang mag-hear about it, but people have forgotten the time where there's 7, 8, 10 ambulances outside of Vicente Soto waiting with patients na very questionable medical status. So there's actually some form of progress in our part that we have this referral system, but we only hear about the bad stories that come out from it. So I think giving the chance to DOH also to expound further on the system. Good morning, everyone. So, with regards to the electronic referral system, kana siya atoan ang gina-practice diri sa Region 7 as an initiative for the region in order for us to address ang mga problema before. Primarily, number 1, to make sure that ang atong patient, once makita siya dito sa kung asa man siya ka facility, maunag kita whether na siya sa primary hospital, level 1 hospital, or even at the RHU level, once ma-assess siya sa health worker or the doctor, mabuan na to kung asa na to sakto i-refer ang pasyente. Sa una mang good, ang nahitabo is mag-shopping ang pasyente, no nga, gikan sa health center or gikan sa, for example, na yung motor vehicular accident, muadto dito sa, of course, the protocol is muadto sa nearest hospital, and then muadto sa sundog ng hospital kung puno, and so on and so forth. So, ang nahitabo sa una is magpasa siya dito sa doctor, isuod din na sa electronic referral system, the doctors of the receiving facility, ilang i-assess kung unsa man ato ang intervention nga ihatag. Ang akong i-explain is, ang pasyente kung makita siya sa ato ang mga facility, dili na siya ingon nga gipasagdan. Once makita na siya, tagaan din na siya first aid intervention, appropriate intervention, stabilize na siya while waiting for the hospital to accept. No nga, for example, gikan sa Karkar, pasa nila sa Soto, kay di nila kaya, kay pang level 3 ang case. So while waiting for the referral, nga ma-transport ang patient, ato na siya gitagaan o intervention. CPH ang patient, no, nga while wala pa siya transferred sa Vicente Soto, wala na yung management na happen, no, because while waiting the advice for transport, nagsige na ang management ana there is already an exchange of kanang mga information between two facilities, no, gi-appraise na ang setting facility regarding the condition, at the same time naa na ni mga advice on how to manage the patient, no, while awaiting
the advice for transport. So there are also reasons why na-delay and transporting the patient to the accepting facility. One would be the patient being not stable yet, no? And for transport. So referral system wherein ang atuang mga health facilities enrolled sila dito ang mga facilities, no? And nga sa Cebuanos as host, and also Mona, now we're asking Cebuanos that we be responsible, and if there's any destabilization movement that's going on, na unta, they'll think twice and do not get involved. Kay kani kuan gid siya in terms of drama. So, unta nang hinaot nga peaceful lang ang ato ang ASEAN karon kay 2 days sa gamay na mag-anos. So, muna ako ang Mao kato ang presko ni atong Miyerkules mga kaigsunan sa atong gobernador dito sa Kapitolyo, atong itong bungan mga kaigsunan. Medyo di maayo ang kuanda, ang video na to, wala to kitiwas kay ni Karat man, murag na may something wrong sa atong kuan, wala to tiwas ha. O tante, nakapadungog na ta, duha ka video sa kaganina mga kaigsunan. Alas 4:12 na din sa itong programa Wonder Kasikas. Atong hinabi ang mga kaigsunan ang head sa Karkar dito mismo sa Kapitolyo katong nakalabayng adlaw, mga kaigsunan atong nahinabi si Dr. Prudencio Manubag nya ato kining pabati ron diri sa atong programa mga kaigsunan. Hapon rong mga kaigsunan ato nang nakita diri sa Kapitolyo si Dr. Prudencio Manubag, ang chief sa hospital sa Karkar sa Cebu Provincial Road, no? Provincial Hospital Karkar. Cebu Provincial Hospital Karkar. Kung kumusta na itong na-issue na itong regarding itong kuhan, itong namatay kay si Anyos, sa may kuhan ito, ilang ka nila ito do? Yes, actually, sir, 17 years old to siya, sir. Single from Poblacion 1, Karkar City. Nadala sa emergency room due to multiple physical injuries kagari to motor vehicular accident. The patient came in hypotensive with GCS 3. So the patient was without accompanying upon arrival at the emergency room, and immediately the patient was managed by our medical specialist, our surgeon of the who was on duty at the emergency room at the time, in early morning of January 23, 2026. Then since oxygen saturation is very poor, the patient was subsequently intubated, and ang bubabing was
instituted. Kung sa'yo, update na ito itong actually, this patient needs tertiary care, so we refer this to Vicente Soto because this is for ICU admission. But the patient expired in Vicente Soto Hospital. Usa may atong kuwan din atong mausab lo ang nitabo dito sa hospital sa hindi na usab tong kamoy mabaso usa may inyong paagi niyo nga sa inyong paagi niyo lo hindi na mo mabaso nito kamoy kuwan nakaingon sa aming side wala man yung kanang kami ang nakaingon is the patient is really in a bad shape upon arrival in the hospital. GCS 3 is really bad. The prognosis is poor and mortality rate is high on that particular. Uso may damage sa tulog itong nabiktima sa vehicular. Wala po specific on the condition sir is nadala sa Soto. Wala dito na sa Soto ang diagnostic examination. Kung na nagkinood one year tinatawag kinood na dili na tinood sir kay in fact ang pasyente is wala ginay kuyog nga nagtungod gidala na siya sa response team sa disaster gidala na niya sa hospital wala na nagtungod pag-abot then i-manage na sa mga specialist na sa hospital then late na naabot ang tagtungod na sir the morning so dili na tinuod nga wala siya i-manage siya bisan wala siya tagtungod na manage din na siya namo sir ingon nila ni musabasa wala na yung iparapasa kay na manage na mo sir and we stabilize the patient and we coordinate with Vicente Soto for the transfer of the patient once the vital signs is stable. Dito kayo duka, imo lang mensahe sa taga-Karkar dok. Ako ang mensahe sa taga-Karkar City naunta ang atong mga batanon na matabangan na once nga mag-drive motor magamit yun dog protective equipment kay katong pasintihan ay nabog lagi ito siya helmet mga intoxicated sa to siya so atong yung likaya na atong batayan atong mga batanon karon nga dili masagad sa nakalaka inom-inom sa gawas nagkasalamat sa Mao kato pamahayag mga kaigsunan ni Dr. Prudencio Manubag dito sa Karkar. Nahitabo mga kaigsunan niya atong hinabi gikuha na itong side atong hinabi dito sa Kapitolyo niya itong Merkules sa buntag mga kaigsunan. Alas 4:19 sa kahaponon, hinaot lang ko nga piskay ang inyong palawas karong Birnis sa hapon. At ang imong galang atong pakinabi sa mga barangay kapitan, mga kaigsunan na laing lugar ning dakbayan sa Sugbo atong ipabati diri sa atong programa Wonder Kasikas mga kaigsunan.
Laing balita mga kaigsoon, wa pay na kasabutan ang lungsod sa Aluginsan og Cebu City Hall nga mahimong labayanan og basura sa syudad. Laing balita, Toledo City Treasurer wa gipasod sa opisina. Niabot sa Cebu City Treasurer Leonardo John Rivera Jr. sa iyang opisina sa Cebu City Treasurer Office sa niadtong Huwebes sa buntag Enero 29, 2026. Apan nakita niya nga nakalak ang pultahan o gidili siya sa pagsud sa opisina kay nausab ang mga pulis sa lugar samtang gisusi ang sitwasyon. Ang tensyon misugod uman si Mayor Marjorie Perales nag-isyong bando niadtong Enero 9 nga ipa-appoint si Glinda Macapobre isip caretaker sa CTO. Gisulti sa mayor nga aron dili kini buhaton tungod sa administrative reason apan misamot kini sa kalibog o kasamok sa buhatan. Bisan pa niini, gipabalik sa Bureau of Local Government Finance si Rivera sa iyang pwesto isip City Treasurer niadtong Enero 10, 2026 sa konsolasyon. Ang reinstatement nagtugot kaniya nga balik sa opisina apan hangtod karon wala gyapon siya gitugutan sa Toledo City Government sa pag-perform sa iyang mga katungdanan. Kireklamo si Rivera sa Civil Service Commission tungod sa administrative issue nga hinungdan nga iya kining pagka-relieve kaniadto sa syudad. Nagpahimangno nga ang paglak sa opisina administrative measure lamang aron malikayan ang kagubot. Reklamo si Rivera sa Civil Service Commission tungod sa administrative issue nga hinungdan sa iyang pagka-relieve kaniadto. Ang administrative measure lamang aron malikayan ang kagubot nga dili kini pasabot nga gidili ang pagserbisyo sa publiko. Ang Toledo City Government nagsiguro sa mga residente nga abli gyapon ang opisina para sa mga transaksyon samtang padayon ang pag-ariglo sa legal o administratibong issue sa city treasurers mga kaigsonan. Usa ka pare mga kaigsunan critical human kini gi-hold up mga kaigsunan. Dili ni nahitabo din kung lain sa dito ni sa laing lugar. Mao ni atong police report mga kaigsunan sa Kauluhan. Kritikal ang usa ka pari sa simbahan nga Katoliko human ka brutal nga giatake sa mga tulisan. Gila ang biktima sa pangalan Father Jane Richard ito nga Cura Paroko sa Immaculate Heart of Mary Church sa Democratic Republic of Congo. Base sa report, natigayon ang krimen sa Buena Buhi Kalambuyi highway nga padung unta kini sa simbahan aron kuhaon ang donasyon nga nagkantidad og pagkatukod sa ilang simbahan. Nasayran nga gitangag sa mga suspect
ang motorsiklo sa biktima lakip ng personal na gamit sa salapi. Nakita na lamang ang biktima nga nakagapos sa kamot ug mga tiil nga adunay samad ug nakuyapan. May na lamang kay natabang sa mga residente o gidayon gida sa balay tabalanan ang pari nga kasamtangan padayon pagyatiman sa doktor nanawagan usab og hustisya ang kabanay ug mga tagasunod sa maong pari mga kaigsuonan. Naibalita mga kasuhan, mga tigdakop sa mga tulisan, mao na hinuoy na nulis mga kaigsonan. Gikustudya karon ang unom ka mga pulis nga narestino sa Manila human kini mudayo og sa Makati City ug iyong manulis ang mga suspect na dakpan sa hot pursuit operation diyang positibong gitudlo sa biktima nga giandam na ang kaso batok sa mga suspetsado mga kaigsonan. Bakit ni usab nga police report nawala nga anak sa policewoman na kit-an nga wa nay kinabuhi sa Tarlac. Nakumpirmar sa kapulisan nga ang lawas na nakit-an sa barangay Victoria Tarlac mo ang nawalang anak ni policewoman Police Master Sergeant Dayan Marie Molinido nga una kining nakit-ang patay sa Pulihan, Bulacan niadtong Enero 24, 2026. Gikumpirmar sa kanhi bana sa biktima nga si Police Staff Master Sergeant Jan Molinido nga ang lawas sa maong iyang anak karon padayon pang investigasyon aron matino ang hinungdan sa kamatayon sa bata. Samtang nagpadayon ang kaso sa usa ka car sales agent nga gitutukan isip person of interest labi na sa gisusing transaksyon sa sakyanan nga posibleng may kalabutan sa kwarta. Nakita usab ang mga otoridad o mga lama sa dugo sa balay sa mga ahente sa Quezon City nga karon gipailawom na sa DNA examination aron masayran kung dugo ba sa tao o itandi ngadto sa dugo sa biktima matud pa sa mga otoridad. Usa ka estudyante mga kaigsonan, grade 2 student ni pauli siya gipapauli sa iyang maestra kay late na dasmagan og motorsiklo patay. Ipapauli sa iyang maestra kay nalit nga niuli lang taon hinungdan nga naligsan namatay kayong bata nga grade 2 nga nipauli kay matur pa sa maestra dalit in taon nabundol na dasmagan sa motorsiklo mga kaigsunan samtang gani naglakaw sa naasoyong lugar. Alas 4:30 na tangilang sunod ang atong mga balita, labi na sundi ang mga balita, mga programa diri sa Wonder FM Cebu, mga kaigsunan.
inya ko may gala sa sunod nga higayon sa atong programa nga Wonder Kasikas, mga kaigsunan. Tangi ang mga update, mga tinagsip, mga follow-up nga balita nga atong ipadangat dinhi sa atong turmanon, Wonder Kasikas. Di nato itangko do alas 5 mga kaigsunan kaya as 4:30 na, as 4:31 na sa kahaponon. Minaut lang ko nga piskay ang inyong panglawas karong hapuna mga kaigsunan. Manamilit at mga kaigsunan, salamat sa naggiya na to dinhi sa Wonder FM office. Labi na atong mga OJT diri. Nga mao sila si ato ning basahon, sila si Ryan, Daryl og Tristan, Mark og Alan, Aldwin og Grico, mao kini ang naggiya na to dinhi. Salamat day sa ako sila palit og pan. Hinaot lang ko nga piskay ang inyong palawas. Kung dunay sinugdanan mga kaigsunan, duna say katapusan. Busa kini atong programa na popos ang atong panahon diya kaninyo mga kaigsunan at ang ilanta sa sunod nga adlaw pohon sa atong programang Wonder Kasikas o ay lang po din kanang programa mo itanawa kundi ang tanang programa dire sa Wonder FM Cebu Sunday view, i-like, i-share mga kaigsunan aron kamo masunod o unsay mga balita nga atong ipadangat dinhi sa atong turmanon mga kaigsunan. Kini ang inyong alagad sa kaiginan Rex Fernandez, may hapon dakbayan sa Sugbo, labi na itong mga kaigala na to sa gawas sa nasod mga kaigsunan. Is your radio out of trend? Tired of the same old playlist? We got you. Wonder FM Cebu. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Blatimer brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang!